Katulad ng karamihan, hindi ako naniniwala sa mga aswang, engkanto at marami pang iba. Basta kinabibilangan ng kababalagan at engkantasyon. Kaya nga ako napasulat para ibahagi ang kwento ko. Dahil ang lahat pala ay totoo at tuluyang bumaliktad ang aking pananaw sa isang tagpong hindi ko inaasahan na matagal na pala akong konektado sa isang kababalaghan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ramram, taga Zamboanga. Pero kasalukuyan ay naninirahan ngayon sa may Cebu. Nung nasa 13 taong gulang pa lamang ako ay lagi akong tinatakot ng Kuya Delo ko na huwag umanong sasama sa tatay namin tuwing gabi. Paano ba naman kasi umano? Baka may mga aswang na mapakita. Mabuti sana kung si tatay lang dahil matapang at kilalang bantugang antingero sa amin. Dati kasi umaalis ang tatay isboy ko tuwing gabi para manghuli ng mga ligaw na hayop. Sumasama ako noon palagi. Nakakakuha kami minsan ng mga baboy ramo, labuyo, mga ibong malalaki at may usapa. Hindi naman sa ito ang ikinabubuhay namin pero nakahiligan lang talaga ni tatay ang gawain ito. Madalas nagiging pulutan ng mga nakukuha niya. Dumadagsa ang sangkatutak na barkada ng tatay at nakikipag-inuman. Kahit gabi ay hindi ako takot. Alam ko naman kasi noon na hindi totoo ang aswang. Mga kwentong kanto lamang yan. Ang sabi ng kuya, minsan na umano siyang nakakita ng aswang nang maisama ni tatay noon sa pangangaso. Giniit niyang wag talaga akong sumama. Sa halip ay matulog na lamang umano ako ng maaga. Nang sa ganon ay kondisyon umano ang katawan ko sa paggising. Hindi yung laging puyat at inaabot ng halos tanghali tulog pa rin. Nakahiligan ko na kasi noon ang pangangaso. Para bang may kakaibang hatid na saya ito sa akin. Lalo na kapag bigla na lamang magtitik-tik ang tatay. Tapos gagapang nawari may nakitang hayop nun. Sobrang intense nun at kapanapanabik. Minsan lang kasi nagmimintis ang tatay ko. Nga pala, etong tatay isboy ko ay may dalang laging sibat. Maliban pa dyan, may tabak din itong halos isang kamay ang haba. Parang itong espada kung iisipin. Kasi habang hinahasa ng hinahasa ay panipis ng panipis. Sobrang talim nito at nakakakilabot tingnan. Sa itsura pa lang, halata ng para sa mga mananabas yon. Gumagawa din ng patibong ang tatay at yun minsan ang dinadala namin tuwing gabi pero madalas, mano-mano lamang talaga. Yun bang susunggapan na lamang bigla ng tatay ko yung hayop? Magugulat na nga lang ako nun kasi may ligaw na hayop pala sa aming kiliran. Ewan ko ba, si tatay isboy lang ang nakakaalam nun. Tinatanong ko naman siya kung paano niya nakikita ang mga ligaw na hayop. Madilim kaya? Ang dala lamang namin noon ay flashlight na hindi katulad ngayong makabago na abot ulap ang liwanag. Yung flashlight kasi noon ay kulay dilaw ang liwanag nito. Marahil ay marami sa mga tagapakinig ang pamilyar dito. Kulay silver siya tapos malaki ang ulo. Dahil sa may dalang ilaw, nasisipatan ko naman lagi kung saan ipinapatama ni tatay ang flashlight. Kaso wala akong nakikitang ligaw na hayop. Pero siya, bigla na lang magiging agresibo tapos nakaumang na ang tabak nun. Sa tagal ko nang ginagawa to anak, malamang kabisado ko na lahat. Sa pamamagitan ng amoy at kaluskos, alam ko na kung anong ligaw na hayop ang nasa gilid-gilid lang. Paliwanag sa akin ng tatay ko minsan. Kasalukuyan noong papaakyat kami ng bukid. Hindi naman siguro maipagkakaila na ang gubat ng Zamboanga. Napakaraming ligaw na hayop. Ang problema nga lang,
may mga gumagala din noong rebelde. Pero sa tagal kong sumasama kay tatay, ni minsan ay hindi kami nakabagat na mga rebelde. Ay naman sa kanya, swerte-swerte lamang daw yon. Hanggang sa naglaon, napapansin ko kay tatay na parang may sakit ito. Nakikita ko siyang tila may dinadaing sa katawan. Yun bang habang naglalakad, bigla na lang mapapahinto. Tapos nakasimangot ang mukha. Nasipatan ko pa nga noon ang tatay habang hinahasa ang kanyang tabak. Umungol na lamang ito at napansin kong may dugo ang kanyang bibig noon. Hanggang sa hindi ko na naatim at tinanong ko si tatay kung may problema ba sa kalusugan niya. Napapadalas na kasi itong napapansin ko sa kanyang parang may sakit. At bukod pa dyan, humihina din ang kilos ng aking ama. Wala anak. Sa pagod lang siguro ito. Huwag mong isipin masyado. Hindi lang muna tayo mga ngaso. Minsan na lang siguro. O nga naman tay. Ewan ko, pati ako damay na sa hilig nyo. Para naman tayong naghihikaw at walang makain yan. May negosyo naman kayo. May lupain. Napangiti lamang ang tatay sa akin nun. Masasabing nakakaraos naman kami sa buhay. Malawak ang niyugan ng tatay at may mga tanim din kaming mais. Ang negosyo ng tatay noon ay itong pagkokopra, na siya namang pinamamahalaan ng taong pinili ng tatay sa lupain namin niyugan. Bale, tumatanggap na lamang ng komisyon ng tatay. Bukod pa dyan ay may mga hayupan din kami. Baka, kambing, mga manok at baboy. Hindi naman problema sa pangpapakain sa baboy. Dahil lokal lang ang pinapakain namin dito. Tahop lang at kangkong. Kung hindi naman kaya, tahop, tsaka bani ng saging. At sa kabutihang palad ay malulusog naman ang mga alaga naming hayop nun. Idagdag pa dyan na ang kuya ko noon ay barbero. Kung kaya, may dagdag kita din kahit papano. Nga pala, wala na akong nanay. Ang sabi ni tatay, namatay umano ito nang isilang ako. Habang tumatagal, pahina ng pahina ang katawan ng aking ama. Hanggang sa hindi na siya halos lumabas ng bahay, na siya namang labis naming ipinag-aalala ng kuya. Napili namin ng kuya noon na dalhin siya sa doktor pero tumatanggi si tatay. Sus, doktor ba? Wala naman akong sakit At kung meron man, hindi ito mapapagaling ng doktor. Ayos lang ako. Ikaw naman kasi Delo, kung ano-ano iniisip mo. Makita lang ako nakahiga lagi, may sakit na. Tay, hindi niyo man sabihin. Alam namin may sakit ka. Pakikita naman sa pagbagsak ng katawan niyo Dati, hindi kayo madalas mangaso. Pero nung sunod-sunod na, ayan, lagi kayong puyat. Tapos sanang uwi niyan, sa katawan niyo. Mabuti sana kung puyat, magpapahinga Nakikipag-inuman ka pa sa mga barkada mo diyang wala namang ibang ginawa kundi yung puro tagay lang. Sabat naman ni kuya noon. Konting description lamang para mas malinaw ang postura ng lugar. Halos kabuuan kasi ng kwento ay dito nangyari. May kalakihan ng bahay namin. Simentado pero isang palapag lang. May 2 silid at sala na nakabungad sa beranda. Bali ang sala namin ay karugtong na sa beranda. Nang harang lang ay grills nun. Bagong gawa pa lamang ang bahay namin noon tapos wala kaming kapitbahay sa malapit. Malalayo kami sa ibang bahay. Kumbaga, ang nakapalibot ay lupain namin. Hindi mo nga akalaing maraming barkada ang tatay. Dadagsa na lamang bigla at ang iba'y hindi ko pa kilala. Isang gabi, habang nakahiga ako sa katre sa silid at inaantay na dalawin ng antok, narinig ko ang boses ng Kuya Delo sa labas ng bahay. Panaibig kasi ito ng mabibigat na salita at sinagpit pa ang pangalan ko.
Agad naman akong sumilip noon sa bintana para sipatin siya. Ang sabi ng kuya, umalis umano ang tatay kahit mahina ang katawan. Tiyak, mangangaso na naman. May nag-aya umano kasi sa kanya ng inuman kaninang umaga lang. Sumagot naman ako na hayaan na lamang si tatay. Kung hindi kaya ng katawan nito, marahil ay hindi yun tutuloy. Pero, sa bagay, hindi mo naman siya nakitang sumuka ng dugo eh. Tingin mo maayos pa yon? Natanong ko sa klinika kung anong sakit ba kapag sumusuka ng dugo. Ang sabi, sakit sa tiyan o hindi naman kaya, malalang sakit sa baga. Paglilinaw ni kuya noon. Matapos yung sabihin sa akin ni kuya, kagad akong naghanda at lumabas ng bahay. Sabi ko sa kanya ay susundan ko si tatay. Ayon sa kanya, maski hindi pa siya diktahan ay susundan niya rin umano si tatay noon. Kahit siya lamang mag-isa. Nagkasundo kami noon ni kuya. Tag-iisa kami ng itak pero siya lamang ang may dalang flashlight. Medyo may agam-agam ako noon. Hindi kasi ako sanay na kasama si kuya sa gubat. Maliban na lamang kay tatay na alam ko namang mapagkakatiwalaan. Pero pinili ko pa rin kumalma. Hanggang sa tinungo namin ang mga lagayan ng patibong ng Tatay Isboy. Nakarating na din kami kung saan madalas doon kami nag-aabang para makahuli ng ligaw na hayop. Sobrang liblib nito. At halos hindi ko na makita ang nasa unahan. Bukod sa halos magkakadikit-dikit ang puno, yung damo, lampas tao pa. Sa kabila ng lahat ay hindi namin nasilayan si tatay. Kaya noong kung saan-saan na lamang kami sumusuot, hindi pa namin namalayan noon na ang pinasok naming liblib, marami palang anipay. Kaya yon, galit na galit ako. Paano ba naman kasi sobrang kati ng katawan ko? Maging si kuya, panay bigkas na mabibigat na salita. Pero hindi yun naging dahilan para itigil namin ang paghahanap kay tatay. Hanggang sa makarating pa kami sa lugar na hinihinalaan ni tatay, napugad ng mga baboy ramo. Sa mga tagapakinig, lalo na sa iyo Sir Seth, hindi namin lubos mapagtanto na makakakita kami ng nilalang na sobrang nakakakilabot. Tinamaan ito ng ilaw mula sa flashlight ni kuya. Tao ang postura nito. Nakatalikod. Nakapatong sa nakausling ugat ng malaking puno. Mabalahibo ito at patulis ang tenga. Hindi kami nakagalaw ng kuya. Ramdam ko ang pananayo ng balahibo ko noon. Hanggang sa nagsalita si kuya. Ram! Pag sinabi kong takbo ah. Ano ba yung nilalang na yan kuya? Hindi ba ligaw na hayop yan? Walang ligaw na hayop na may ganyang itsura. Aswang yan. Kung hindi ako nagkakamali, yun yung nakita ko dati. Mga segundo siguro ang dumaan. Humarap sa amin ang nilalang. Pakiramdam ko ay parang sasabog ang dibdib ko noon. Napakapangit ng mukha. Kumikinang ang mga mata habang tinatamaan ng ilaw mula sa flashlight. Agad din sa kaputian ang ngipin nitong nakausli na waribay galit na aso. Lahat ng ngipin nito ay matutulis at malalaki. Gumapang yun pababa ng ugat na waribay patungo sa amin. Kung kaya naman, pagtapik ng kuya sa akin nun, kaagad akong kumaripas ng takbo. Si kuya, nakasunod. Basta, takbo lamang kami ng takbo, na tila ba walang patutunguhan. Naggaligaw-ligaw pa kami at nakarating sa bandang pangpang. Hangganan na ito at walang ibang madadaanan kung hindi ang bumalik na lamang.
Bumunot ng itak si kuya. Dumipa ito na tila ba naghahanda nun. Habang nangyayari yon, kinakabig ako ng kuya ko patungo sa likuran niya. Sabi wag umano akong aalis. Dulot ng tensyon ay napaiyak ako nun. Bagamat wala namang ginagawa yung nilalang na yon pero hindi ko napigilan ng umiyak. Ang mga salaysay na paulit-ulit na pinapaalala sa akin ng kuya patungkol sa aswang. Totoo pala ang lahat ng yon. Nawala ang atensyon ko kay tatay sa kung saan man naroroon ito. Wala na akong pake. Sa mga sandaling yon ang inaalala ko na lamang ay ang kalagayan namin ng kuya. Konting kaluskos, kaagad pinapatamaan ng liwanag ni Kuya Delo ang direksyon nito. Animoy napapapitlag pa at nadadamay ako. Ilang segundo, bigla na lamang may kumalabog sa harapan namin. Dinig ko pa noon ang pagkabali-bali ng maliit na tangkay at pagkadurog ng tuyong dahon. Pagbaling ni kuya sa flashlight, ganun na lamang ang pagkawindang namin nang makitang gumagapang palapit sa amin ang nilalang na yon. Para itong alakdan. Nakaagat ang siko at tuhod habang gumagapang. Tapos ay nakatuwad bahagya. Dinuro ng kuya ko ng itak at sinabing wag lalapit dahil hindi siya magdadalawang isip na tagay nito. Unti-unting tumatayo ang aswang na yon. Tumindig ng maayos at naging maamo ang mukha. Tapos ay kumikipat-kipat ang mga mata at hinarang pa ang kamay dahil nasisilaw sa liwanag ng flashlight. Susunggaban sana ito ng kuya nang bigla na lang. Anong ginagawa niyo dito? Hindi niyo ba naisip na ang lugar na ito napakapanganib? Umuwi kayo ngayon din. Wika ng boses na yon. Yung takot ko nun, bahagyang nawala. Si kuya, binaba ang itak at tumitig sa akin. Kitang-kita sa mukha nito na nagtataka. Hinila ako ng kuya pakabig palayo. Paikot kami at unti-unting bumabalik sa gubat nun. Pero hindi nilulubayan ng kuya ang nilalang sa pagpatama ng ilaw niya. Hanggang sa ganun na lang ang pahinto ko kasabay ng panlalaki ng mga mata. Nang may mapansin ako sa aswang. Ang suot nitong kwintas, kung hindi ako nagkakamali, kaparehang kapareha ng kay Tatay Isboy. Kagad kong kinalabit ang kuya. Tinuro ang bagay na yon. Nagulat si kuya, napanganga, at sinabing baka inagaw ng nilalang ang suot ni tatay na kwintas. Nagalit si kuya at kaagad niyang kinompronta ang nilalang. Paanong nasa iyo yung kwintas ng tatay ko? Ano ginawa mo sa kanya? Hayop ka! Tinaga ni kuya ang nilalang na yon. Pero sa maniwala man kayo o sa hindi, sinalu lamang ng kamay ng aswang ang itak. Hindi man lang natapyas ang daliri nito. Para bang sumalu lamang ng ordinaryong kahoy yon. Ang sabi ng nilalang ay wag na umanong lumaban. Umalis na lamang para mailigtas ang buhay namin. Pero hindi nakinig si kuya. Sinipa niya ang nilalang dahilan para sumuray ito at kamuntikan pang malaglag sa pangpang. Inambahan ulit ni kuya ng pagtaga hanggang sa nakailag ang nilalang na yon. Nakaangat ang dalawang kamay nito na ipinahihiwatig na hindi ito lalaban. Pero pinagpatuloy pa rin ni kuya ang kanyang ginagawang paghambalos ng itak. Tinamaan ito sa dibdib at sa pagkakataong yon, nagkaroon ng sugat ang nilalang. Napadaing pa ito habang sapu-sapu ang dibdib.
Tapos ay umubo ng umubo at tumura ng dugo. Nagtaka naman ako noon. Dahil alam kong daplis lamang ang tama ng itak pero papanong sumuka ng dugo? Hindi ko pinatay yung tatay nyo. Pero kapag ipinagpatuloy mo yan, masasabi kong ito na ang pagtatapos ng buhay ng inyong ama. Ano? Anong ibig mong sabihin? Bihag mo ba siya? Marami kayo ano? Animal ka? Muling tinaga ng kuya ang nilalang. Kaagad naman itong nakailag pero nahagip pa rin ang bisig nito. Ang sabi ni kuya ay saan daw umano dinala si tatay. Pakawalan umano ang aming ama, saka pa lang siya titigil sa ginagawa niya noon. Sandaling natahimik at hindi kaagad tumugon ng aswang. Tumingin ito sa malayo na wari ba may malalim na iniisip noon. Nagkatitigan naman kami ni Kuya Delo. Sinenyasan ko pa siyang umalis na kami. Hanggang sa nagsalita ang nilalang. At ito ang katagang narinig namin mula mismo sa bibig niya. Hindi biyag ang tatay niyo. Nagpapagaling lamang sa sakit niya at ayaw niyang mangyari yun sa bahay niyo. Dahil malalaman niyo kung ano ang pagkatao niya. Didiretsahin ko na kayo. Lalo na ikaw, Ramram. Ako ang tatay isboy niyo. Isa akong aswang. Sa pagkakataong yun ay para bang naguguluhan ako sa sitwasyon. Oo, naniniwala na ako sa aswang pero mahirap paniwalaan na tatay ko yon. Hanggang sa maya-maya pa ay unti-unti itong nagbabago ng itsura. Yung balahibo ay parang alikabok na sumabog na lang sa hangin. Animoy may mahika at nag-anyong tao na ang nilalang na yon. Napaiyak na lamang ako noon nang masilayan ko ang tatay kong hubot-hubad at nakayuko. Hindi ko alam ang gagawin kung lalapit ba ako o hindi noon. Basta't halong emosyon ang nararamdaman ko. Samantalang si kuya ay nabitawan ng itak at napaluhod sa lupa. Ganun na lang ang pag-iiyak nito habang nanghihingi ng pasensya kay tatay. Wari bang tanggap ni kuya ang pagiging aswang at nagsisisi sa ginawa niyang pagtaga rito. Ilang sandali lang ay umiyak na rin ang aming ama. Nagpaliwanag ito. Ayon sa kanya, nagkakasakit umano siya kapag patuloy na kumakain ng mga natural na pagkain ng tao. Alam daw ito ng kanilang nanay na matagal nang yumao. Alam nitong aswang si Tatay Isboy pero dahil sa pagmamahal, hindi na alintana ni nanay noon ang pagiging aswang niya. Kaya din umano madalas mga aso ito ay para makakain ng sariwang karne. Dagdag pa nito, lahat umano ng nakukuha naming hayop sa gubat at niluluto. May tinitira daw si tatay na sariwang karne para sa pagkain niya. Sadyang sinasakyan niya lang talaga ang normal na tao para na rin makisalamuha nun. Pero bagamat aswang si tatay, hindi naman ito nananakit ng tao. Natatakot din si tatay na baka may matulad sa kanya. Alinman sa amin ni kuya. Hinala ni tatay ay ako umano dahil mahilig din ako sa karne. Pero kalaunan ay hindi umano ako sinumpong ng pagiging aswang. Minsan na akong sinubukan ni tatay. Wala akong kamalay-malay na yung minsang inabutan ako ng atay ni tatay. Subok pala yon. Inoobserbahan niya pala ang mga mata ko. Sinabi niyang masarap umanong kainin ang atay ng baboy ramonon. Baka gusto ko daw matikman. Pero umiling ako at doon niya napagtanto na hindi ako aswang. Maging si kuya ay nasubukan niya rin. Hindi rin umano aswang si kuya. Sa madaling salita, wala sa aming dalawa
ang nagmana sa aming ama. Na siya namang labis-labis noong ikinutuwa ni tatay. Lalo't nang pati ako'y nakumpirma niyang hindi din aswang. Pangarap kasi ng aming ama na mamuhay kami ng normal. Hindi kagaya niya. Naiisip ko noon ang susunod na mangyayari. Tiyak na may malaking pagbabago sa buhay namin. Sino ba namang hindi sa oras na malaman na isang aswang pala ang miyembro ng kanilang pamilya, di ba? Sabay-sabay kaming umuwi nun. Nakahubad na ng damit si kuya. Pinasuot kay tatay. Wala kaming kibuan. Napakatahimik ng pag-uwi namin na yon. Nang makarating sa bahay ay naligo pa ang aking ama. Yung sugat niya sa dibdib ay nakikita kong unti-unting nawawala. Pati na rin yung tama sa bisig niya. Doon ako tuluyang naniwala sa aswang. Ayon kasi sa mga kwento, kusang naghihilom ang sugat ng isang aswang. Hindi maipagkakaila na nangyayari nga ito kay tatay. Madaling araw na noon, kinausap kami ni tatay. Ano man umano ang mangyari, ay wala umanong dapat makaalam na iba sa pagkatao niya. Baka kasi madamay kami magkakapatid. Bukod pa dyan, hindi lamang umano siya ang aswang sa lugar. Kaya daw niya kami inabisuhan na umuwi dahil totoo talagang delikado ang naturang lugar kung saan namin natuklasan na aswang si tatay. Doon nagpapang-abot ang mga aswang para mangalap din na makakain. Pero ang iba umano dito ay likas na masasama kapag nabigyang pagkakataon na makakita ng taong gumagala. Hindi umano nagdadalawang isip na pumatay ang mga yon. Mga anak, aswang man yung tatay niyo pero pinipilit ko man rin maging normal na tao. Pinalaki ko kayong maayos para maging mabuting tao. Hindi maging masamang nilalang. Nakakalungkot lang isipin na maiilang na kayo sa akin. Nagkatitigan kami ni kuya sa sinabi ni tatay nun. Nagkasikuhan pa kung sino ang unang magsasalita. Hindi naman kumikibo ang kuya, kaya yon, ako na ang sumabat. Tumango ako at tinapik ang kamay ni tatay. Ang sabi ko'y walang mangyayaring pagbabago. Kahit na meron naman talaga. Hangal na siguro ang hindi maasiwa sa tatay, di ba? Ano yun? Manhid. Dagdag ko pa ay ipagpatuloy na lamang ni tatay ang pangangaso pero hindi ko na sinabing sasama ako. Nagkapobya ako noon, Sir Seth. Isipin mo, nasa liblib ng lugar, tapos kasama mo aswang. Kahit pa tatay mo ay talagang matatakot ka. Lalo't may iba pa palang katulad niya na nilalang na gumagala din sa lugar na yon. Hindi nga nagkamali. May pagbabago nga. Sapagkat sa mga nagdaang araw, halos hindi na umuwi ang kuya. Doon na lamang ito sa kanyang maliit na pwesto sa bayan na barbershop. Ako na lang ang natira sa bahay at ang tatay ko. Wala kaming kibuan. Para bang nagpapakiramdaman lang. Isang gabi ulit umalis si tatay. Dito na inabot ng umaga at hindi pa siya umuwi noon. Sa mga sandaling yon ay kasama ko si kuya sa bahay. Kahit pa man hindi kami nag-uusap ni kuya, parang iisa lamang ang nasa isip namin. Nag-aalala kami, lalo't iniwan ni tatay ang kanyang tabak at sibat. Parang hindi ata pangangaso ang sadya niya kaya umalis noon. Panay pasipat ang kuya sa likod ng bahay. Tinatanaw niya ang gubat, hindi kalayuan. Alam kong hinahanap ng kuya ang tatay at inaasahan nito na uuwi pero wala. Hanggang sa buong araw na hindi umuwi ang tatay noon. Wala na. Nagkaroon na kami ng kakaibang hinala. Si kuya, tahimik lang. Kinuha ang itak, pati ang sibat ni tatay. Sa mga sandaling yon,
takip silim na. Alam ko na ang gagawin ni Kuya. Pupuntahan nito ang gubat. Hindi naman ako nagpahuli nun. Naghanda din ako at balak kong sumama. Hindi naman nagalit si Kuya nang sabihin kong sasama ako at salip ay ngumiti pa ito. At sinabing mas maganda umano kung dalawa kami para dalawang mata din ang maghanap. Pero ayon kay Kuya, nakakaramdam umano siya ng hindi maganda. Ito pa lang ang kauna-unahang beses na umalis ang aming tatay na matagal na hindi bumabalik nun. Habang binabagtas namin noon ang daan papaakyat ng bundok, kinakabahan ako. Para bang gaya ng Kuya ko ay may hinala ding hindi maganda. Ginalugad namin ang gubat. Nakarating kami doon sa kung saan ito yung laging pinupuntahan namin. Hindi namin nakita si tatay. Siyempre, andun na sa isip namin na kumpirmadong may masama ngang nangyari sa kanya. Hindi kami sumuko sa kakahanap. Inabot pa kami ng madaling araw at sa tingin ko, nasa kabilang bahagi na kami ng gubat na yon. Hanggang sa may nakita kaming isang matandang lalaki na may daladalang baka at binabaybay ang isang ilog. Binati pa namin yun ng magandang umaga. Madaling araw na kasi noon kaya ganon. Huminto naman ang matanda. Binaba ng Kuya ko ang ilaw ng flashlight. Kawalang respeto kasi ito kapag tinutok sa muka. Kahit wala kaming sadya ay lumapit kami sa kanya. Para bang nawalan na ng pag-asa at napilitan ng magtanong kung may nakita ba itong taong pagala-gala sa gubat. Nagulat kami na animoy sinadya ng tadhana ang pagkakataong yon. Ang sabi sa amin ng matanda, may nakita o na siyang gumagalang aswang. Hindi tao. Naroroon ito sa ibabaw ng ilog. Para itong nagbumuno at hindi na yun bago sa matanda. Dahil may mga ganun naman talaga sa lugar na yon. Walang sabi-sabi. Kahit paman usaping aswang ay hindi na kami tinabla ng takot ni Kuya. Sa pagnanais na masilayin lamang ang tatay. May talon at ang ibabaw nito ay halatang may espasyo doon. Napakatahimik ng lugar. Tanging mga kuliglig at tilaok ng manok ang naririnig namin ng mga sandaling yon. Paputok na siyang araw nun. Katunayan, sa silangang bahagi ay maliwanag na ng bahagya ang kalangitan. Pagkaakyat namin sa itaas ng talon, naroon at nakita namin si tatay. Nakaupo sa isang bato, punong-puno ng sugat ang katawan. Hubot-hubad. Nasaan yung tao? Gumaan ang pakiramdam naming dalawa ni Kuya. Napaiyak pa ako noon at mabilis na lumapit sa Tatay Isboy. Hindi ka agad-agad nagsalita si tatay. Tinitigan lamang niya kami ni Kuya na para bang malungkot ang mukha nito. Tinanong namin kung bakit hindi umuuwi si tatay at dito namin nalaman ang dahilan. Noong isang gabi umano, hinamak ng isang aswang ang tirahan namin. Kilala niya ang mga ito at nagtaka ang tatay kung bakit napabisita ang mga yon. Yun pala ay upang patayin kaming magkapatid. Nalaman kasi na mga kauri ng aking ama na hindi kami nagmana sa pagiging aswang dito. Doon ay hinadlangan ng tatay. Kaya umabot sa punton nagbuno na. Ang pag-alis umano ni Tatay Isboy ng mga sandaling nangyayari ang pagbubuno. Pero dinala ng tatay sa malayo ang laban para walang sino mang makakaalam. Mabuti na nga la't antingero din si tatay kaya angat siya bahagya sa laban. Maya-maya pa ay inangat ni tatay ang kanyang kamay. May dinuro ito. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata namin ni Kuya. Dahil may nakahandusay na labi sa tabi mismo ng ilog na yon. Hindi tao, kundi isang aswang.
Iba ang kulay ng balahibo nito. May pagkaubanin. Ang sabi ni tatay, ito umano ang humamak sa bahay. Naghabulan sila hanggang sa nakarating sa malayong lugar. Ito daw ang pinuno nilang isang ubaning gabunan. Ayon sa tatay, kung kami daw ay nagmana sa kanya, malamang ay hindi kami hahamakin. Natural, aswang kami. Matapos noon ay may inamin sa amin si Tatay Isboy. Ang dahilan umano ng pagkamatay ni nanay ay hindi ang panganganak sa akin, kundi pinatay umano ito ng ubaning gabunan na nakikita namin sa mga sandaling yon. Tinanggap ng tatay ko ang kapalaran, gawa ng nagmahal siya ng tao na hindi naman dapat. Batas ito ng mga gabunan na dapat sundin. Kahit gaano kasakit ang pangyayari ay hindi umalma ang tatay, bagkos ay tiniis niya ang pait at sakit sa damdamin noon. Pero kung ang anak niya ang pagtatangkaan, hindi na magdadalawang isip pa si tatay na isugal ang kanyang buhay para sa amin noon. Hinayaan lang namin ng labi doon. Umuwi kami kasama si tatay. Ayon kay Tatay Isboy, mag-aanyong tao naman umano yung gabunan na yon at iisipin ng mga makakakitang mabangis na hayop lamang ang pumatay sa kanya. Ilang araw ang nakalipas, pinili ni tatay na lisanin namin ng lugar. Wala namang pag-aalinlangang pumayag kami kaagad. Inantay lamang namin siyang magdesisyon noon. Alam namin ni Kuya na yun talaga ang mangyayari, ang paglikas namin. Pero bilang respeto, ay hindi namin pinangunahan si tatay noon. Siya kasi ang nakakaalam sa kalagayan namin at siya lang ang tanging magliligtas sa amin sa kapahamakan. Lumayo kami at pansamantala, pinagkatiwala muna ni tatay sa kanyang kanang kamay ang lupain at ang aming tirahan. Hindi ko na lang ipapaalam kung saang lugar kami nagtungo nun. Gawa ng hanggang ngayon ay dito nakatira ang kuya ko kasama ang kanyang pamilya. Ang tatay ko makalipas ng ilang taon ay namatay ito. Hindi dahil sa pagiging aswang niya, kundi dahil namatay ito. Dahil sa sakit, sa kakakain ng normal na pagkain ng tao. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng tatay na makapangaso para makakain ng sariwang karne. Nakakakain naman siya ng karne pero yung bili lang namin. Pero iba talaga kapag sariwa, lalo na ang atay at pusong tumitibok pa. Nagpapahaba umano ito ng buhay ng isang gabunan. Maaring napakahirap paniwalaan sa mga taong hindi talaga nakaranas ng ganito. Pero ako, ang kuya ko, kami na mismo ang magpapatunay na totoo ang mga nilalang na yon.